Sa nakalipas na mga linggo, ang YouTube channel ni Nico David ay bigla na lamang bumagsak at sa loob lamang ng isang buwan, Nico David lost around 20,000 subscribers. At ito ay dahil sa kanyang mga sikreto na paunti-unting binubunyag ng iilang mga YouTubers. At habang marami namang mga tao ang patuloy na sumusuporta sa kanya, mas marami namang mga tao ang nagdiriwang din sa kanyang biglaang pagbagsak. At iilan na lamang sa mga taong ito ay ang mga nabiktima ni Nico David. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang 7 influencers na nabiktima dahil nagkaroon sila ng connection kay Nico David. Simulan natin ito kay Christian Mergray. Si Christian Mergray isang YouTuber na mayroong mahigit 4 million subscribers at isa siya sa miyembro ng isang sikat na YouTube group na ang tawag ay Brusco Bros. A few years ago, naging matalik na magkaibigan sila Christian Mergray at Nico David. Pero sa kasamaang palad, biglang nagbago ang lahat. Dumating ang araw na nagkaroon siya ng issue dahil sa kanyang mga pranks na allegedly ay scripted. And instead na ipagtanggol siya ni Nico David dahil kaibigan nga sila. Napagdesisyonan niya na gawin ang opposite at ginawa niya ito ng debunking video at tuluyang ginatasan ng issue ng kanyang kaibigan. At this point kasi sa dami nang nakita kong prank, sa dami nang nakita kong ganito mga klaseng content, nakakasawa na siyang i-analyze. Parang hindi magbabago kasi yung sistema kung marami pa nasusuporta sa ganitong content. Following this, marami pang ginawang mga content si Nico David pag nagkakaroon ng issue si Christian Mergray, kaya nagresulta ng bigla ang pagkawasak ng kanilang pagkakaibigan. Siguro nag-usap kami, tingin ko lang siguro yung mga panahong nagagawa ako kunwari hiwalay kami ni Idang. Yung siguro mga August, mga gano'n. Pero after nun, wala na. Tapos napatuloy pa na ako. Tapos hindi na kami okay. Kasi kung ano-ano sinabi niya sa'yo, kung ano-ano ng mga pinagsasabi niya shit sa akin. Pero kahit na si Nico David mismo ang dahilan kay hindi na sila naging okay ni Christian Mergray, nakakamangha talaga dahil ang lakas pa rin ng loob niyang mag-upload ng video telling Merk na chine-cherish daw niya ang mga moments nung magkaibigan pa sila. And you know, we were good friends back in the day, bro. Chine-cherish ko pa yung mga moments na yon, kamiski, alam mo yun, hindi naging okay yung takbo ng friendship natin through the years. And instead of admitting na kasalanan niya kung bakit hindi sila okay, he shifted the blame patungo sa mga kaibigan ni Merk. At ayon pa kay Nico David, sila daw ang dahilan kaya nasira ang kanilang pagkakaibigan. Alam mo yun, hindi naging okay yung takbo ng friendship natin through the years kasi meron kang mga tropa na hindi ako gusto. Naintindihan ko naman yun, tol. Ganun talaga dito sa social media. Sometimes we do have to take our stand and we have our group of friends na talagang hindi kami magiging okay. At dito talaga nagsisimula ang lahat ng mga nabiktima ni Nico David. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa pagiging magkalaban, gaya na lamang sa nangyari sa kanila ni Makagago What's Up Man. Si Mark Jason Warnacolahewa o mas kilala sa pangalan ng Makagago What's Up Man ay mayroong mahigit 2 million subscribers sa kanyang YouTube channel. And just like Christian Mergray, allegedly ay naging magkaibigan din sila ni Nico David noong taong 2017. Me and MG were friends. We were really good friends. As in, tropa talaga na parang tayo. Ang iba lang, kami, video call. Or nag-usap kami sa phone. Tapos nag-usap kami about sa buhay niya. Pero kung gaano sila kabilis naging magkaibigan, ganoon naman din ito kabilis naglaho. Nagsimula ang lahat sa isang event na ang tawag ay Sunugan, na kung saan nagkaroon ng labanan sa pagitan nila Makagago at Price Tag. Nagbigla siyang masuntok ni OG Sacred matapos ang kanilang paglalaban. OG! Chill! OG! Hey! Leave him! Hold up! And just when Makagago thought nakakampihan siya ni Nico David, naking gulat niyang kabaliktaran ang nangyari dito. Then matapos ang pangyayari sa event na iyon, Nico David posted a 2-hour video debunking Makagago and allegedly ay naglabas ito ng mga false information para mas lalo pang masira ang kanyang imahe. And stated na, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung chat namin. Kaya lang, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung pangalan ng tito niya. Kasi yung tito niya ay isang malaking tao. Ngayon, Jason, hindi ako
matatakot sa tito mo. Kung gusto mo, sabay tayong magsumbong sa kanya. Sasabihin ko sa tito mo, Tito, yung mangkin mo ang ulit. Pwede kong gawin din yon, Jason. Kaya nga lang, ako, gumagalang ako sa batas at saka gumagalang din ako sa mga taong katulad niya. Ikaw, parang fineflex mo sa mga tao na ikaw lang mag-isa pumunta sa sunugan. Pero that is not the case, di ba? Makagago galing mag-isa sa sunugan. May mga kasama ka nun, tol. Tama na yung yabang mo sa katawan mo na ikaw lang ang pumunta sa sunugan mag-isa. You did not. Pero ayon pa kay Makagago, ang lahat daw pala ng information na iyon ay ginawa lamang niya para malaman niya kung ano nga ba ang gagawin ni Nico David sa information na ito. At gaya na lamang ng kanyang prediction, pinalabas nga ito ni Nico David without doing his own research. Paano mo nasabi na tiyuhin ko yan? Naniwala ka sa isang malaking bait. Eto pa mga kahombre ko, nilabas pa niya mga kahombre ko, na eto daw po ay yung mga bouncers ko, personal. Bouncers po yan ng event, bouncers yan ni Mike Swift. See? At matapos ang debunk video na ito, tuluyan na ngang nawasak ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. And once again, ay dahil din ito sa mga ginagawa ni Nico David, na kung saan naman ganito din ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Paulul. Si Paulul ay mayroong mahigit 1.6 million subscribers sa kanyang YouTube channel at ang mga content na ginagawa ni Paulul ay tungkol sa mga memes, controversies, at minsan naman ay mga balita at pangyayari na nagaganap sa loob ng Pilipinas. Nangyari ang lahat way back noong taong 2018 na kung saan hindi pa gaano kalaki ang YouTube channel ni Paulul, and of course, hindi pa umaabot sa mahigit 1 million subscribers ang kanyang YouTube channel. Sa panahon ding ito nangyari ang kaganapang bumago sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Nico David. Noong November 16, 2018, Nico David uploaded a video titled Debunking the Deep Web na kung saan kinikriticize niya ang video na ginawa ni Claro III dahil nga sa mga fake information na pinapalabas nito nang may biglang nagpakita na isang pamilyar na pangalan sa may bandang 15 minutes ng kanyang video. Ngayon, in fairness to the content creator named Paulul, he did attempt to correct the misconception of Claro. Ang problema nga lang, he did not point out why he should be blamed for the misconceptions of the dark web and the deep web. In fact, you actually tried to absolve him by saying, Stop ka na doon. Wala ako edit kay Claro. Natawa lang ako kasi, you got memed! Claro, you got memed! By Tina Moreno. Di ako nang away, Claro ha. More power to you. Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung sinabi ni Tina ay pa-joke. it does not matter if matagal na siya sa YouTube. If he is wrong, he is wrong. There is no such thing as seniority in criticizing someone. If you're going to critique someone, critique them solely on what they said. Labas dito kung sino sila. Ang part ng argument na pinaglalaban ni Nico David sa banda ng video na ito ay ang isang comment mula sa isang Facebook user na nagngangalang Tina Moreno. The comment stated na, "This is so crazy. I used to browse the deep web until I noticed that my mouse was moving by itself. Na-infect na pala ako ng tinatawag nilang Ligma virus." Makikita natin na ang comment na ito ay ginawa lamang para sa isang joke na kung saan naman sinabi ni Paulul na, "Wala ako edit kay Claro. Natawa lang ako kasi you got memed. Claro, you got memed by Tina Moreno." At habang pagre-react lamang ang ginagawa ni Paulul sa video ito, mocking Claro III at ginawa lamang niya itong katatawanan para maaliw ang kanyang mga audience, Nico David on the other hand took it too seriously and stated na, If you're going to critique someone, critique them solely on what they said. Labas dito kung sino sila. In the case of Claro, you should be criticizing him about what he said and the impact of what he said to the community. Kasi Pao, napansin ko sa'yo, you will only criticize people hard if it's convenient for you. Tignan mo, ilang videos yung ginawa mo about sa Jamil. You actually went hard on them. Bakit hindi mo bigyan ng ganong pedestal si Claro? Bakit kasi pag binigyan mo siya ng hardcore review, baka ma-dislike ka na naman? Yun ba yun? Pakisagot nga. But we can clearly see naman sa content na ginawa ni Paulul na hindi pag-criticize ang point ng kanyang video because all he is doing is making fun of Claro III and for what he is doing. At nang dahil dito, Nico David became furious and stated na,
Yung Ligma virus na pinoint out mo sa video mo, that's just the least of what he said na mali. That attempt to save him is just sickening. Sa isa pang video ni Paulul, makikita din natin ang pag-atake ni Nico David sa kanya dahil sa mga sinabi niya patungo sa ibang mga vloggers na pumepeke daw ng pag-order nila ng package mula sa Deep Web. Ito ay mula sa video ni Paulul titled Deep Web Mystery Unboxing Challenge, when Paulul stated na, diba, nagkaroon ng trend sa buong mundo, mga YouTubers na nag-unbox kuno ng Deep Web Mystery Box. Para maniwala kayo sa isang mystery box unboxing, talagang totoong galing sa Deep Web. Dapat pinapakita sa video yung binili nyo. Yung pinindot nyo yung screen, pinindot nyo, nilagay nyo yung card credentials nyo at yung information ng bahay nyo. Ipapadala yan sa drone eh. Hindi naman yan pwede dumaan sa mga legal na couriers eh, di ba? Pero kung legit tayo dito, lahat naman nakikita nyo, kung hindi nila papakita yung record na bumili sila, yung pinindot nila yung link, nilagay nila yung credit card na nang naka-blur man lang, di ba? Hindi ako maniniwala dyan. Kung saan naman sinagot ni Nico David ng, dude, why are you asking them for private information? Di ba nga, Data Protection Act, you need to subpoena someone if you want that kind of information. And sinadjust mo pa na i-blur nila yon. If i-blur nila yung mga information nila, paano mo naman makikita? End of the day, you have to take their word for it. Kahit gaano ka-ridiculous yun. But you see, hindi naman yun ang point ni Paulul sa kanyang mga sinabi. What Paulul is trying to say is kung wala nga silang recorded evidence na nilagay nila ang mga information nila na naka-blur and click place order, ay hindi daw siya maniniwalang sa Deep Web talaga galing ang package na ina-unbox nila. Hindi niya naman sinabi na ilabas nila ang kanilang private information sa kanilang video. He only asked for evidence na nag-order nga talaga sila nito. Further in the video, may sinabi na naman si Nico David kay Paulul, and he stated na, scrutinizing a Claro video because you are just only reacting to a big YouTuber and it's trending, Paulul, is disgusting. Do a content that you are passionate about, Paulul. Have integrity. At nang dahil nga sa video ito, ang pagkakaibigan nila Paulul at Nico David ay tuluyan na ding nawas. Ngunit nakakapagtataka talaga, din matapos niyang sabihin ang lahat ng ito sa kanyang video, 2 taon lamang ang nakalipas ay gusto na kaagad ni Nico David makipag-collab kay Paulul and stated na, I don't care kung nagkaroon kami ng issue before. I really don't care. I really don't care if you think I'm an asshole. If I'm an asshole, Paul, let me apologize. Dito sa podcast ni Comicsman, I'm sorry bro. If I said something na hindi okay sa'yo, I'm sorry. Kasi kinukulit lang kita dun sa Joanna Georgetsky. Come on, man. Isa lang, pre. Isa lang. Oh, sorry. So, kay Pao, ending message sa'yo, bro. Please, let's do a collab. Hindi sa terms ko, in your terms. I apologize kung may nasabi ako sa'yo dati. You can have my hand, you can have my silver play button when I die. Yeah. If I get a gold play button, sa anak ko yun eh. At habang nagsasalita sila sa podcast ni Comicsman, sa comment section naman, maraming mga tao ang bulag kung bakit hindi nga magkaayos sila Nico David at Paulul. Dahil makikita din natin sa video ito ang pag-deceive ni Nico David sa mga taong nanonood sa kanilang video with praises patungo kay Paulul para hindi nila makita ang madilim na bahagi kung bakit hindi sila okay. If I die, please subscribe to Paulul. Ganon kaganda yung content niya for me. Hindi siya kasing tulad ng ibang content creator. Nobody is like him. Sorry dun sa iba pero wala talaga eh. Ngunit hindi lamang si Paulul ang isang YouTuber na nabiktima ni Nico David na mayroon ding malaking subscribers. Dahil kahit wala itong ginagawa sa kanya, napagpasya niyang tirahin si Christian PH. Si Christian PH ay isang YouTuber na mayroong mahigit 4 million subscribers sa YouTube at sumikat siya dahil sa mga gaming, reaction at iba't ibang mga entertaining na content. At habang busy si Christian PH sa paggawa ng mga videos and entertaining his audience, biglang dumating ang araw na kung saan kinagulat ng mga taong nanonood sa kanya. Dahil noong November 17, 2018, Christian PH suddenly uploaded a video titled Paumanhin na kung saan makikita natin ang pinned comment ni Nico David stating na, I'm so proud of you, Chris. Sorry kung na-offend kita, pero I do not mean to offend you. Thank you talaga. I hope your channel grows some more. God bless you. Ito ay dahil noong November 16, 2018, the same day din na kung saan ginawa ni Nico David ng video si Paulul at Laro III, ay kasali din sa kanyang pagdebang ang mga peking content ni Christian PH and stated na, Chris, maniwala ka sa hindi kita sinisisi sa sinasabi mo. You are just a symptom of a bigger problem dito sa YouTube community natin. You are not blameless though.
pinost mo yan So panindigan mo. Learn from it. Na kung saan naman, Christian did take accountability sa kanyang mga ginawa at naglabas siya ng apology patungkol sa kanyang mga audience dahil ayon pa sa kanya ay yun daw ang mga pinapaniwalaan niya sa panahong iyon. Hindi ako nang uuto, okay? Yun ang pinaniwalaan ko noon. Bali ako nga ang nasabi ko nga rito is misleading facts nga nasabi ko, okay? Hindi ako nang uuto. Yun ang pinaniniwalaan ko. Okay, yun ang pinaniwalaan ko about sa deep web and dark web. Pero sa pamamagitan ng pag-react niya sa video ni Christian PH, mapapatanong ka na lang talaga kung totoong licensed professor nga ba si Nico David. Dahil sa pagtawag niya kay Christian ng epal, tanga at pinagmumura pa na parang hindi minor de edad ang kinakausap niya sa kanyang video is not what a professor would do. Huwag mong ikahiya na may pinag-aralan ka. Hindi porke gamer ka, hindi mo gamitin yung pinag-aralan mo sa eskwela. In fact, that's the total opposite. Kailangan i-integrate mo yung pinag-aralan mo at saka yung ginagawa mo ngayon. Gamitin mo yung natutunan mo sa eskwela para ipresenta mo yung gusto mong sabihin. Hindi yung nanggagaya ka lang. Kung kailangan mong gumamit ng PowerPoint, gumamit ka. Hindi yun nakakahiya. Ang nakakahiya, magmukha kang tanga, hindi mo alam yung ibig sabihin ng carnivorous. Putang inang yan, carnivorous, putang ina, bulalo pa. Huwag mong ikahiya na nagkamali ka. Learn from it. I want you to take the full responsibility of the bullshit na sinabi mo. You are just a symptom of a bigger problem dito sa YouTube. And I call this problem the epal problem. Ang isang epal na tao ay yung taong mahilig sumingit sa mga bagay-bagay. Huwag kayong mag-trash talk. Masakit yung sinabi mo kay Christian PH. Alam mo yun. Huwag ka magmura kay Kuya Chris. Masakit kaya yun. Makapagmura ka, alam mo kung sino. Kaya mapapatanong ka na lang talaga kung totoong professor nga ba si Nico David. Because an actual professor would know how to educate a person properly. And that is obviously not what he is doing. Kaya magdadasal na lamang ako na sana hindi ako tawagan ni Nico David dahil ginawan ko siya ng debunking video. Gaya na lamang sa ginawa niya kay Headturners TV. Si Headturners TV ay isang YouTuber na mayroong mahigit 200,000 subscribers at ang mga videos na kanyang ginagawa ay mostly nakapalibot tungkol sa mga sasakyan at minsan naman tungkol sa mga issue na nangyayari sa loob ng Pilipinas. But everything changed nung dumating ang araw na kung saan ginawan niya ng iilang mga debunking videos si Nico David nang bigla na lamang siya nitong tinawagan and stating na na-stress lang ako dun pare. Di ba parang Tsaka ba't mo ako minura, pre? Minura ba kita sa video? Hindi, minura ba kita? Minura ba kita? Ano yung comment mo? Pakyo kayo? Pakyo? Oo, pakyo ka. Okay, minura kita. Okay. Ano kailangan mo sa akin? May kailangan ka? Ikaw tumawag ako, may kailangan? Mumurahin mo ako? Huwag mo akong mumurahin. Gago, advice yun. Advice yun, tanga. Advice. Bakit pag ikaw gaganyan sa tao? Ba't yan nagalit ka? Pag ikaw hindi ka sasabihan, ba't ka gagalit? Kaya buti na lang ay nakuna ni Headturners na video ang pagtawag ni Nico David dahil kung hindi, mananatili na lamang bulag ang mga tao sa katotohanan na si Nico David ay isang debunker na magagalit pag siya ang iti-debunk. But with a lot of people knowing na ganito ang ugali ni Nico David, buti na lamang ay kinuha pa rin ni Atty. Libayan ang kanyang kaso. Si Atty. Libayan ay isa ding YouTuber na mayroong 500,000 at 200,000 subscribers sa dalawa nitong YouTube channel at gumagawa siya ng mga content tungkol sa mga politics at mga issue sa loob ng Pilipinas. Atty. Libayan and Nico David didn't really have a good past dahil sa isang issue tungkol sa Axie Infinity. Pero nung dumating ang araw na nilapitan ni Doc Adam si Atty. Libayan na magkaroon ng kaso si Nico David, isang YouTuber din na mayroong mahigit 2 million subscribers, hindi niya talaga inaasahan na kukunin ni attorney ang kaso na ito. Ngunit sa kabutihang palad ay napagpasyahan niya na kunin ang kaso ni Nico David. Pero noong naipanalo na ni Atty. Libayan ang kaso ni Nico David laban kanila makagago,
Jonah at Merck, ilang buwan lamang ng kalipas na magkaroon din siya ng sarili niyang kaso laban kay Raffy Tulfo, makikita natin na si Atty. Libayan ang tinitira ni Nico David. Ang depensa na gagawin namin dyan, walang defamatory statement na sinabi namin o kaya walang actual malice. Kasi ang dedepensahan namin, yung mga sinabi namin na inaakusa sa amin ng cyber libel, hindi yung sinabi ni Raffy Tulfo. And allegedly, he also stated na siya daw ang dahilan kaya nanalo sila sa kaso at hindi daw si Atty. Libayan. Tinanggalan mo rin siya ng credibility, stating na ikaw yung nakapagpanalo, hindi si Atty. Libayan. At isa ding rason kaya hindi kinoconsider na kaibigan ni Atty. Libayan si Nico David ay dahil ayon pa sa kanya na if you want to be in social media, sige lang, wala namang problema. Tapos ngayon, ang gagawin mo, maninira ka ng tao, maninira ka ng trabaho ng tao, tapos iiyak-iyak ka. Inatake niya yung profession ko. Pinapalabas niya na pera-pera lang. Tapos sasabihin niya, kaibigan ko. Hindi ko kaibigan yan. Siguro nung umpisa, I was considering it. But when I got to know him, no way. Siguro mas magiging kaibigan ko pa si MG. Alam niyo kung bakit? Because MG is real. Totoo siyang tao. Ang statement din na ito ay nagmula na sa isang lisensyadong abogado na halos kabisado na ang mga batas sa loob ng Pilipinas, na kung saan naman mayroon ding isang batas ang inabuso ni Nico David laban kay Kamatis Analysis Unit. Si Kamatis Analysis Unit ay isang YouTuber na mayroong mahigit 40,000 subscribers at ang mga content na kanyang ginagawa ay mostly tungkol sa mga politics at minsan naman ay pagdebunk din sa mga tao. Noong December 26, 2023, Kamatis Analysis Unit uploaded a video na kung saan nag-file daw ng copyright strike si Nico David papunta sa kanyang channel dahil ayon pa sa kanya ay ginamit daw ni Kamatis Analysis Unit ang kanyang livestream while it is still ongoing. Pero little did Nico David know na protected pala ang content niya ng fair use and his appeal for a copyright strike got denied. Unang try. Hi Nico David. Thank you for your response. We have reviewed it and provided updates below. Request declined. Ouch! What the hell? My goodness! Ayan yung unang try. At dahil nga na-deny ang pagsampa niya ng copyright strike, he decided to do it again and again. At sa 3 beses na nag-submit siya ng copyright strike sa channel ni Kamatis Analysis, lahat ng ito ay na-deny. We received the copyright infringement notification below regarding your video. We believe your content is protected by fair use. My goodness! At higit sa lahat, ang pinakamalaking naging biktima ni Nico David ay ang kanyang mga audience. Mga audience na nagtiwala sa kanya pero pinakain niya lamang ng iba't ibang mga kasinungalingan. Pero in the end, ayon pa kay Nico David, kahit na anong gawin natin, wala daw tayong magagawa kung nagagalit tayo sa kanya. Dahil ayon pa sa kanya, ang problema kasi, people don't understand na pwede ko kayong patayan ng comment section. And I can move on after that. Diba? People don't understand na pwede ko kayong patayan ng comment section and I can move on after that, kung saan ito din ang ginagawa niya habang ginagawa ko ang video na ito, making it look like na mas superior siya kaysa sa ating lahat.